Stress na naman ako, bibi na ako. Pasensya talaga sa abala, ha? Nakitulog lang talaga ako. Siguraduhin mo wala kang ninakaw, ha? Mahirap pagkatiwalaan niyang mukha mo. Saan ka ngayon pupunta niya? Nanghihingi ako ng tulong sa isa ko pang kaibigan. Baka ikaw naglalaban yan. Umalis si nanay eh. Pumuntang probinsya. Nagkasakit si Lola. Walang magbabantay. Good news ako para sumaya ka. Makakalaya na yung nanay ko. Ay, gusto niyo pa rin naman si tatay, di ba? Tay, pwede ko bang magsama na ho kayo ulit? Para ho mabuo na ho yung pamilya natin. Para ho maging masaya na tayo. Huwag na natin lokohin ang isa't isa. Tapos na tayo. Akala ko wala na tayong pag-uusapan. Eh kasi naman, wala naman tayong pinag-usapang value, di ba, Insan? 50K, payag ako. Pero, may living pabahay si Mayor. Daming kyaw-kyaw. So okay na tayo, ha? Ano, deal? Deal? Basta gagawin mo lang lahat ng ipagagawa ko sa'yo. And this time, Teresa, kailangan loyalty mo, ha? Nasa akin. Doktor ka, hindi ka judge. Makapanghusga naman to. Pinapaalalahanan lang kita, Teresa. Kasi kilala ko yung ugali mo. Pinaglihi ka sa sabong, eh. Sa alyamado, sinong nananalo, doon ka tumataya. Palimbing ka. Don't worry, Insan. Nasa iyo na ang loyalty ko. Dead man ako sa ala na yan. Kapal na mukha niya, hiniwalayan niya ako, no? Akala mo naman kung sinong gwapo. Wala namang abs. Ewan ko nga sa'yo. Pumapatol ka sa pangit. Wala kang taste. Kadiri ka. Tama na. Ikaw, kung ano ba yung sinasabi mo, eh, ano na nga yun? O sige, ano nga ba pagagawa mo? Game. Game ako sa lang ang plano mo. For now, I want you to be my eyes and ears. Gusto ko manmanan mo lahat ng kinikilos ni Alan at saka ni Geraldine para malaman ko kung ano yung mga susunod kong kikilos. OMG! Hanggang ngayon, hindi ka pa rin makaget over dyan sa asawa mong espasol? My goodness! Ano? Sila lang masaya, ha? Habang ako nagtitiis ako sa mabaho at maliit na lugar na to, hindi, di ako papayag. Gagawin ko miserable ang buhay nila. Pagsisisihan nila na nagkita pa silang dalawa. Crisan? Crisan? Celia. Bakit? Parang aalis ka. Eh, mabuti na lang magtatapon ako ng basura. Nahihiya po kasi ako. Ako, yung hihiyang mong yan, hindi makakatulong sa iyo sa sitwasyon mo. Ako, magpakatapang ka para malagpasan mo yung problema mo. Kaya po talaga ako nandito. Wala po kasi ako matuluyan eh. Hindi po ako pwedeng umuwi sa bahay. Ano po kasi. Pwede ka rito. Eh, tinan mo, ang laki-laki ng bahay na yan, no? Kaya ng amo ko yan. Iilan lang kami. Akong bahala sa'yo. Talaga po. Salamat po talaga, Aling Celia. Pangako po sa inyo, hindi po maging sakit sa ulo. Mapagkakatiwalaan niyo ako. Huwag mo sabihin yan. Nakikita ko naman yung kabutihan mo. Halika na. Halika na. Mamaya ako na lang itapon ito. Ako na ang bahala. Dito ko na lang itabi muna. Halika. Ma. Sige na, kalaya ka na. Salamat po. Diego!
rin ako, anak. Ano yung pinangarap natin, di ba? Ma, magkasama na tayo ulit. Magkasama na rin tayo ulit, Yung anak. matagal natin pinangarap, di ba? Maalagaan na rin kita. Kayong dalawa ni James. Halika nga dito. Simula ngayon, nanay, na ang itawag mo sa akin, ha? Opo. Hindi kita pababayaan. Dahil ganun din yung ginawa ng nanay Azun mo kay Kuya Diego mo. Magsisimula tayo ulit bilang isang pamilya. Dormy, maraming salamat po sa pagpapalaya sa mama ko. Kahit wala na si Lolo ninyo, pinabayaan yung kaso niya. Salamat talaga. Salamat, attorney. Maraming salamat sa pagtulong mo sa akin. Sayang lang hindi ko mapapasalamatan si Doc Manuel. Magkaibigan kami ni Manuel. Tinulungan niya ako noong nangangailangan ako. In return, I want to be a good friend to him. Sa totoo lang, hindi pa dyan nagtatapos ang mga bilin sa akin ni Manuel. Meron siyang isang bagay na sinigurado niyang mangyayari bago siya mamatay. Ano po yun, attorney? May pinamana siya sa iyo, Diego. Tara, pag-usapan natin. Mayaman ang amo ko, pero mabait sila. Nagbabakasyon lang sila ngayon sa Amerika. Kaya ako na lang nandito. Kaya niyo ba itong linisin mag-isa? Ang laki-laki ho masyado. Meron akong kasama dito. Kasambahay. Pero umalis siya dahil kakasal na siya. Kaya maghahanap kami ng kapalit niya. Talaga po. Ako po, Alexelia. Marunong po ako ng gawaing bahay. Marunong po ako maglaba, maglinis, magluto. Sana po tanggapin niyo po ako. Dahil gusto ko po pagtrabahuhan yung pagstay ko dito. Yung totoo lang iyan. Yan naman balat mo. Yung kinis-kinis. Kutis mayaman. Para bang pinapaliguan ng atas. Kaya-kaya ng katawan mong yan sa matinding trabaho dito sa bahay. Kaya ho ng kaluluwa. Laki ho ako sa hirap. Sanay ho akong paghirapan yung mga gusto ko. Celia, sana ho tanggapin niyo po ako. Malaking bagay po talaga makakatulong sa akin pag tinanggap niyo po ako dito. Ewan ko ba, Iha? Ang gaang-gaang ng loob ko sa iyo. Alam mo, lahat ng nagugustuhan ko, nagugustuhan din ng amo ko. Hayaan mo, pagbalik nila, ipagpaalam kita, ha? Salamat. Maraming gustong ipamana sa'yo si Manuel, Diego. Hindi lang siya hinahayaan ng batas na gawin yon dahil sa pagiging illegitimate mo. They call it the Iron Curtain Rule. Ako, attorney, wala naman po ako inaasahan kay Lolo eh. Masaya na napalayan niya si Mama. Nuring niya ako nga po. Kontenta na po ako doon. Yun nga ang kinakatakot ni Manuel. Dahil hindi ka kinikilala ni Raymond, alam niya na hindi ka niya bibigyan ng pamasa. Naku, attorney, baka naman pag-initan ni Raymond tong anak ko, ha? Baka naman malagay sa kahihiyan to dahil lang sa pera. Hindi na naman pera ang pinamana ni Manuel kay Diego. Diego will now own stocks sa hospital ng mga De Villa. He is now a shareholder sa De Villa Hospital. Wow, Kuya Diego! Mayaman ka na po! Lolo talaga.
Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o matatakot ako sa binigay niyang responsibilidad sa akin. Ano bang alam ko po sa pagbibusiness na yan, sa pagdodoktor? Ang alam ko lang naman, tinda ng fishball, skateboard. Di pa nga po tapos sa pag-aaral eh. Naniniwala si Manuel na responsable ka, Diego. Manuel is giving you his legacy because he believes in you. You are my grandson. I've been researching about you. You're a fine young man, Diego. Fine young man. Tinaguyod mo ang sarili mo, habang nasa loob ng bilangguan ng nanay mo. Nagpursige kang may pagpatuloy ang pag-aaral mo. You are a Divilla, Diego. I'm proud of you. He wants you to succeed, Diego. Kaya nakiusap siya sa akin na tulungan ka at handa ka sa lahat ng mga... Huwag kang malulula sa responsibilidad na ibinigay sa'yo ng lolo mo. Ipinamana niya yon dahil alam ng kaya mo at karapatan mo bilang totoong Divilla. Anak, kahit anong desisyon mo, susuportahan kita. Nakalabas na ako, anak. At kasama na kita. Kasama ko na kayong dalawa. Yun lang naman ang mahalaga eh. Actually, ipinamana din ni Manuel sa iyo ang bahay niya, Diego. Gusto niya na doon kayo tumira ni Lilian. Bagong buhay at magsimula bilang isang pamilya. Tinulungan kita. A thank you is enough. Salamat. Hindi pa po nakakapasok dito eh. Kasi nung inalaw akong tumira ni Lolo dito, tinanggihan ko siya. Grabe, Kuya Diego. Wala ka naman pala ng bahay ng Lolo Manuel mo. Parang banyo lang sa kanya yung bahay natin eh. Anak, para akong nananaginip. Dito ba talaga tayo titira? Sa last will and testament ni Manuel, he requested for this house and his other properties to be given to you as donation. In that way, hindi pa pwedeng i-contest ng kahit na sino ang pagmamana niya ng mga ito sa'yo. Attorney, baka malaking tax yung babayaran namin doon. Wala kaming pangbayad. That has been taken care of as well. You are the main beneficiary of Dr. Manuel's insurance policies. Malaking pera ang makukuha niyo doon. In fact, it's more than enough to pay for the donation fees and taxes. At meron pang matitira para makapagsimula kayong muli. Napakabait talaga ng lolo mo, anak. Kahit sa huli, kapakanan ko pa rin yung inaalala niya talaga eh. Sana lang nandito si Lolo para mayakap ko siya, para pasalamatan ko siya. He also wanted me to give you this. Kabilin-bilinan niya sa akin na ibigay ko lang yan sa'yo in case may mangyari sa kanya. Eh, hindi na pala kami dapat mag-alala sa'yo, Frenny, oh. Ang bongga-bongga nitong bahay na tutuluyan mo. Yang-ya naman yung dorm ko. Kaya ako nag-volunteer na mamasukan. Nakakaya naman kasi na tumira ako ng libre. Pwede naman kitang pautangin eh. Kahit hindi mo nabayaran, okay lang. Basta huwag ka na mamasukan sa kanila. Ako hindi ako papayag na gamitin ko yung pera ng mga magulang mo.
Gamitin mo na yan para sa sarili mo. Sa'yo na naman ako pagtrapahuhan eh. Kaya ko na to, pare ko eh. Pero pare ko, paano yan? Hindi ka na makapasok sa school. Malamang. Kahit nga sa school, nakabandera yung mukha niya sa mga bulletin board eh. Baka nga sa gate pa lang, harangan siya ng mga guards na pumasok. Sa ngayon, iniisip ko muna kung paano ko malalagpasan ng lahat ng to. Kapag nakabalik na ako sa katawan ko, babawi ako. Tulungan niyo naman ako maghabol, diba? Oo naman, pare ko eh. Dadalawin palagi kita Dadalawin palagi ka namin ni Nori dito. Tsaka gusto mo, dadalhin pa kita ng mga libro para makapagbasa-basa ka. Pero mas mabuti na rin yun na nandito ka sa loob ng palasyong to. Safe siya dito. Kasi mas mahihirapan yung mga pulis na hanapin siya. Sa pare ko eh, huwag ka magpapapi sa kanila dito kahit anong mangyari. Pare ko, mabait si Aling Celia. Hindi niya ako papabayaan. Tsaka mas okay na dito may pinagkakabalan ako. Habang nag-iisip ako ng solusyon sa problema ko. Eh yun na nga. May naisip na nga ako na pwede natin puntahan para makabalik ka na sa katawan mo, Frenny. To my dearest grandson, if you're reading this, malamang wala na ako. I tried to offer you the life of the Villas so many times pero lagi mo itong tinatanggihan. I know it's because you want to live a simple life and work your way to the top. And that made me so proud of you. Diego, pag wala na ako, sana ay huwag mong tanggihan itong mga pamana ko sa iyo. I want you to live a comfortable life because you deserve it. Mahal kita po. I will always be here to guide you, even if I'm gone. Maraming salamat, Lo. Shopping mo ba tayo? Lahat ng gusto mo, bibili namin para sa'yo. Yes. Lahat ng gusto mo, kahit ano. Kasi, ikaw, Geraldine, may gusto ka ba? Ay, naku, wala na. Kasi binigay na sa akin ng Diyos yung matagal ko na pinagdarasal. Nay, ito po yung gusto ko. Yung magkabalikan po kayong dalawa. Please. Saan mo gusto pumunta? Shopping ng damit? Sapatos? Pare ko relax ka lang. Kakabahan. Basta huwag mo ipapalata sa kanila kinakabahan ka. Alam mo sa unahin natin sa taas. Check natin. Sige, unahin natin sa taas. Tagal natin hindi nagawa to. Oo nga eh. Dami ng mga bagong shops, oh. Dream come true. Relax ka lang. Sa dito lang naman kami, hindi ka na mababayaan. Sa huwag ka lang lalayo sa akin.
Sorry, akala ko naman malapit na yung pupunta natin. Hindi natin makita. Mamaya makita pa siya dito. Relax lang. Baka nandito lang sa baba yun eh. Nakita ko kanina. Oh, nangyayari. Saan na po? Natawag lang po ako na may tira sa dali lang po. Dito. Liz, sige, dito lang tayo sa first floor. Sunahin na natin dito yung shops. Parang dito lang naman yun eh. Ano, Crystal, nakapili ka na ba? Hindi pa po eh. Ang dami kasi eh. Ito kaya baka magustuhan mo. Sweet Dawn po ang tawag dyan, ma'am. It's a combination of coconut, Malay apple, sandalwood, and musk. Bestseller po namin yan, ma'am, dahil kapag naamoy po nila ang scent na yan, ma'am, naaalala po nila ang buhay nila sa farm. Wow, okay yan ha. Sige nga, paamoy. Ay, sige. Pwede pa spray dito. Oo, diba? Yun na lang po yung kukunin ko, miss. Hindi po kasi nagustuhan ng nanay at ng tatay ko. Hindi, Christian. Hindi mo pa nga naaamoy. Kukunin mo na dapat kunin mo yung gusto mo. Tama, mami mo. Tama siya. May pinaalala lang kami. Miss, yan lang yung kukunin ko. Ha? Sigurado ka, ha? Sige, tingin na lang kami ng bagong stock, ha? Ano mo siya? Diba? Parang talaga tong Geraldine na to. Naka-shades na ako. Kitang-kita ko ang ka-John D niya sa bebe ko eh. Nakakabwisit tong babaeng to. Ka-John D eh. Talaga namang ayaw tigilan tong bebe ko. Bwisit! Nakakaloka. Ewan ko ba naman. Ay! Ano ba yung ouch? Bakit ka ba kasi naka-shades? Nasa mall ka, wala ka sa beach. Ano ka ba? Eh ano ka rin? Pakialam mo ba, no? Summer na ngayon, mataas ang araw. Ano ka ba? Ano mo yun? O ayan, mag-sunbathing ka sa sahig. Ilang merong palaka ka. Che, ipambili ako ng shades, no? Ano ba yun? Oo. Ito siya. Anong kailangan nyo? Lahat ng kailangan nyo, meron kami dito. Pampaswerte, gayuma, pampaganda ng business, pampabuntis. Iya, nahihirapan ka ba magbuntis? Ate, busog lang po ako. Wala pa nga po akong experience eh. Paano naman po ako mabubuntis? Lahat ng mga inaakala mong imposible, pwedeng maging posible. Nori, anong klaseng lugar ba itong pinuntahan natin? Nakita ko kasi ito online eh. May modern witch daw dito na marunong ng ritual ng soul switching. Totoo ba ito? Kayo po ba yun? Hindi. Hindi rin ako dito. Ang hinahanap mo walang iba kundi ang aking boss na si Madam Strong Beauty! Ay, oo nga po. Parang yun nga yung pangalan niya, Madam Strong Beauty. Did someone mention my name? The one and only, Madam Strong Beauty. Well, hindi lang ako maganda. Magaling din ang aking charms at powers. I am actually known as the Modern Witch.
How can I help you? Tori, sigurado ka pa talaga dito? Actually, hindi nga eh. Pero at this point, kailangan natin subukan lahat. Ninakaw ang katawan mo ni Crisel. Tama? Ngayon, ang gusto nyo, i-soul switch ko. Tama. Para na sa ganun, mabawi mo na ulit yung katawan mo. Tama? Ganun nga ho. Kaya sana ho matulungan niyo ho kami. Ano ba? I'll be very honest with you, ha? Alam niyo ba na wala pa nagpunta dito na hindi ko natulungan at hindi ko nagawa? I am that good. So, ganito. Paluluwagin ko lang ang kapit ng spirito ni Crisel sa katawan mo. Siyempre, gagamitan ko yan ng rituals ko and powers ko. Tapos ganun na rin ang ginagawa ng katawan mong yan. Paluluwagin ko na rin ang kapit sa katawan naman ni Cheska. Okay? Pagkatapos, big backbone. Very digital, that's easy. Tapos na, switch ko na. Ganun lang. Okay? Ayan. Okay. Tori, baka mapahamak na naman si Chris dito ah. Okay, halika. Let's start. Let's start. Umpisahan na natin to, ha? Okay. Hawak. Close your eyes. Hawak. Close your eyes. Umpisa na tayo. Legit itong si Madam Storm Beauty. Crisel, iwanan mo niya ang katawan. Naninakaw mo! Iwanan na naman! Bigyan na mismo! Crisel? Crisel, ano nangyayari sa'yo? Crisel, ano nangyayari sa'yo? Okay ka lang ba? Crisel? Ayan na! Nararamdaman ko na siya! Ayan na! Nararamdaman ko na siya! Nandito na siya! Sumasapin na siya sa'yo! Ayan na siya sa'yo! Nasa'yo na siya! Ano nangyari? Ano nangyayari? May I introduce to you our new major shareholder, Diego Ocampo de Villa. Di ba illegitimate child ang batang yan? Respeto naman ho sa co-board member nyo. Paano niya makukuha respeto ko? Eh baka sa simpleng CPR lang, di niya alam. What more patakbuhin ang ospital na ito? Ilang araw ko nang sinusundan si Geraldine at saka si Alan. At narinig ko na pinag-uusapan nila si Cheska. Mukhang buhay pa ang apo mo. Tataka nga ako kay Diego kung bakit hindi man lang siya naghihinala na iba na yung kasama niya eh. Diyan masusubok kung gaano katotoo ang pagmamahal ni Diego kay Crisel. Kasi ang mata pwedeng mabulag, pero ang puso hindi. Ano nangyari sa inyo? Bakit basang-basa kayo? Si Sir Darren, amo natin siya.